Blessed day mga ka-59 at ang topic po natin ngayon is about po dito sa tanong ng isa nating followers at maganda rin po nating pag-usapan kasi kadalasan po talaga nangyayari po talaga ito. So ang tanong po niya is dapat po ba talagang magalit ang officer during formation or during guard mounting? Okay, so maganda yung tanong. So ang tanong kasi natin dito bakit nagagalit ang isang officer? Kadalasan hindi ito talaga naiintindihan ng maraming mga security personnel, kaya mas maganda pong gawa natin ng content at may paliwanag natin ano yung mga dahilan kung bakit nagagawa at talaga naman, totoo po yan, nagagalit po talaga ang mga officer po dun sa formation nila, hindi para unang-una pahiyain yung tao, kasi lalo na ako may part talagang pinapagalitan ko talaga sa harapan ng mga personnel natin. Ano yung dahilan? So una, sabi nga ang tanong, dapat po bang magalit? Yes, dapat. 100% yes, dapat magalit ang officer. Pero may dahilan. Dapat isaalang-alang din ng officer yung kanyang galit is kahit pinipinpoint natin yung tao, hindi siya ma-offend kasi alam niyang mali siya. Bakit? Paano niyang alam na mali siya? Kasi during guard mounting, sinasabi naman na natin lahat yung mga do's and don'ts, especially pag mga absent, ang hindi mga dahilan, mga ganitong malinggiring. So dapat bilang mga security personnel, aware po tayo doon. Unless pasok siya sa tinatawag nating emergency. Siguro naman, hindi magagalit ang officer kapag hindi nakapasok at dahil emergency. Bakit late? Kadalasan yan. Siyempre mapagsasabihan mo. Kasi tandaan po natin, during formation, ito yung isang mahalagang aspeto na dapat ang lahat ng security personnel na duty is present po talaga dapat. Kasi dito i-disseminate ang lahat ng mga task or mga tagubilin na bago ng management na dapat lahat will inform. Kasi in return kasi, officer kasi ang magsasuffer dyan pag nagka-problema na hindi niya nakascade yung supposed to be na dapat na-inform natin lahat. Kahit kasi binilin niya, iba pa rin talaga yung present ng tao doon sa guard mounting. Kasi dyan lahat mali natin itong late pala na ito nakainom, hindi umaten. Tapos nag-assume ng duty, amoy alak. Naabutan ngayon niya ng sosya, di ang laki ng problema. So doon tinitingnan din yung fit to work ba ng mga tao. Baka mamaya masama ang pakiramdam niyan, nagpipilit lang pumasok kasi nanghihinayang sa sweldo, kailangan niya, given naman yun. Pero hindi natin may irarason yun kapag may nangyari dyan sa duty. Halimbawa, nag-collapse yan dyan. Hindi na-check ng officer na hindi pala fit to work yan. Siyempre, yung a-assume niyan, hindi yan, gusto umuwi rin yan. Diba? So, kailangan po talaga ma-check yan. Ngayon, kung may mga mali na nagawa, dapat ma-inform yan doon. Bakit? Ano yung dahilan? Kasi dapat valid kung bakit nagagalit yung officer. Diba? Yun nga, yung mga malinggiring, yung paulit-ulit na sinasabi, hindi makasunod, dapat come on time, hindi darating sa tamang oras. Kahit naman sino sigurong officer na magagalit talaga. Kasi una, bakit nagagalit ang officer? Hindi ito pang personal. Alisin natin sa isip nating mga playing guard na nagagalit ang officer natin dahil sa personal na buhay niya. Hindi po yun. Kasi parte po ng trabaho, ba't siya nagagalit? Kasi unang-una, valid yun. Makabuluhan ba? Yes, kasi mali yung ginagawa, dapat magalit. Even God nagkagalit, di ba? Pero in a right way. Huwag natin tayong magalit, nagagamit ka ng maling term, mag-PPI ka dyan, gagamit ka ng hindi magandang mga salita. Minsan nananakit pa. Before, yung mga dati namin mga officer, talagang pipitsarahan ka talaga niyan. Didibang ka talaga, tatadyakan ka talaga sa harapan ng formation pag paangas-angas kang sumagot. Dati yun, pero ngayon hindi na po pwede kasi syempre ang social media ngayon sobra, tsaka yung pwede kang ireklamo. Dati pag tingin pa lang sumunod ka talaga, dahil pag hindi aabutin ka talaga, and at the same time report ka talaga sa agency. Ngayon kasi hindi na dapat yun, mali naman talaga yun, pero nangyayari noon yan Ngayon kasi sobrang ginaglamorize yung kunting galit, akala mo napahiya na, pero tanungin natin, ano ba yung ginawa natin? Tama ba na gawin natin yan, di ba? Okay, so yun. Tapos kung kailangan, dapat magalit siya, kailangan. Ngayon, ano yung at dapat tinatakil talaga yan. Kung nagkamali, hindi to para pagalit at pinpoint talaga. Kasi kung pinipinpoint talaga. At halimbawa, may nangyari sa akin na hindi ako pinasukan, supposed to be day off niya. Para aware lang, ikukwento lang po natin. Para at least, aware yung iba, bakit pala nagagalit. Kasi na-inform kami kasi may mga policy din. Pag
hindi ka pumasok, na hindi mo day off, kukuha talaga ng back to work sa agency. Siyempre, kahit magsabi ka na may sakit ka, emergency, kailangan pa rin kasi ang daling sabihin eh. So you have to serve any documents to the agency. Magpapakita ka ng dokumento sa kanila na pasok sa emergency ko, ba't hindi ka nakapasok? Na supposed to be duty mo kasi hindi mo day off. Diba? Ngayon, nagbigay siya ngayon ng dokumento, okay, back to work. Ngayon sasabihin ba, sir, pinapagod lang kami. Kasi nga, pag hindi natin binigyan ng ganong maayos na sistema yan, gagayahin ng mga kasama yan. Bakit si ganito, sir? Pinayagan ninyo, ako hindi. Bakit siya pag ganito? So, nagkakaroon tuloy ng problema sa detachment. Kasi titingnan nila yan eh. So, bilang tayo mga security personnel, dapat kine-check natin na ito ba'y makakatulong sa mga kasama ko o makakasama. Huwag nyo munang tingnan ng officer. Ang officer kasi nagkukumand lang yan, not to the point na para lang pang personal niya. Part ng duties and responsibility po ng officer yan. So, pag nagkamali ka, talagang bibirahin ka niyan sa formation. Para malaman din ng iba, hindi pakitang tao po ito para malaman ng iba na hindi natin tinotolerate yung mga ganong sitwasyon. At pag alam naman natin ano yung reason, ipinapaliwanag din naman. O hindi nakapasok sa ganito, pinayagan natin kasi ganito, ganyan, noted ng agency yan. Pero yung ulit-ulit na lang, ang kasi hindi ko po sir alam eh. Akala ko. Pakita mo yan, akala niya. Akala nila, pero ikaw, akala mo ba na tama pares ka ng akala ng officer mo? So dapat, binabalance natin yan. Sa akin kasi baka may pasok ako bukas ang umaga, baka panggabi ako, teka lang. Ako alam ko panggabi ako, pero baka hindi alam din ng officer. So kailangan i-check ko yan. Kasi sabi nga palaging 3 silang dapat meron kayo mga playing card. Coordination, isang C. Cooperation, isang C. At ang pangatlong C is communication. You have to communicate. Ang dami may cellphone na Misa kasi ang iba tinatawagan ng officer, hindi pa sumasagot. Yun yung mga isa pa nating itatopic na kahit tayo day off, dapat meron pa rin tayong communication or palaging nakaabang yung mga cellphone natin. So, iisahin po natin content bakit kasi pwede po tayo ma-violate doon. Okay, doon tayo balik. Doon sa ating, dapat tinatopic po yun. Para naman itong mga kasama natin, at least aware sila. Ay, nangyari kay yan, hindi na palampas na siya, pwede hindi ko gawin yan. So, nagkakaroon sila ng idea. Not to the point, napahiya ka sa kasi lagi sinasabi niya sa mga guard ko na pag pinapagalitan ko kayo, hindi ko pinapagkambaga, sinasabi ko yung mali ninyo, talaga nagagalit ako sa inyo. Hindi para kayo ipahiya. Iisa tayo dito. Isang pamilya tayo na parang magkakapatid, kandang magulang nyo. Pinapagalitan namin si kuya, si ate, si bunso. Not to the point para ipahiya sa mga anak. Hindi. Para malaman nila na yung ginagawa ng kapatid nila is mali. Kaya nga diba, body, tawag natin body, kakatawan mo yan. So alam mo ay mali yun, di po nangyari niya sa ganito nagalit si sir, hindi natin po pwedeng gawin kasi nangyari. So alam na nila. Diba? So yun, makakakuha sila ng idea para hindi natularan kasi mali yung nagawa natin So kahit tayo nagkamali, naging lead by example tayo para itong mga kasama natin, alam nila na hindi nila pwedeng gawin kasi magkakaproblema sa detachment. At higit sa lahat, dapat tayo may malasakit sa mga kasama. Kasi ang mga officer, kami mga officer, syempre magdi-disseminate lang kami, hindi ka pumasok, may mag-i-street. Kawawa naman itong tao na mag-i-street na supposedly uuwi dahil may pamilya yan. Diba? So yung tingnan, ako hindi na nga pumasok, wala akong bayad. That's not the point Ang point doon is supposed to be meron kang task, may responsibilidad ka. Na ikaw dapat ang mag-handle niya, iniatang mo dito sa isa na natapos na yung responsibilidad niya. Diba? Naintindihan natin, binabayaran, pero hindi yun uuwi din yan may plano din yan Ngayon, napipilitan lang kasi nga walang papalit. So, ano yung mangyayari ngayon? Hindi ba natin inisip na itong kasama natin sasama ang loob sa atin? Kaya dapat po, kung napapagalitan tayo ng ating mga officer at alam mo namang mali ka, accept your mistake. Sir, pasensya na, nagkamala kung di ko na ulit. Iba kasi, sasagot pa, mali naman yung sagot. Di ba kasi ang mga officer alam na nila yung sistema Hindi naman lahat, pero so tingnan ninyo, baka may rason talaga. Talagang may rason ng officer ba't magagalit yan. Hindi lang para kayo ipahiya, para lang kayo maan yung galit niya sa inyo. Hindi po yun. Kasi unang-una pag nagalit ang officer, medyo talo na siya doon kasi nga, na-stress na siya, na-pressure na yan dahil sa ginawa mong mali. Pero command responsibility yan. Kaya dapat nagagalit ang officer. Wag lang naman yung talagang pangit na yung pagkaano na kumbaga yung tinatawag na constructive criticism yun. Kini-criticize ka not to the point para kawasakin sa kumbaga kinoconstruct ka niya, inaayos ka niya,
Kumbaga sabi lang, kung sinabi ko, kunyari, may pilay ka. Di ba pag pinahilot mo yan, ang sakit-sakit, sobra talaga. Nabali, alam, na-dislocate yung buto mo. Di ba itutuwid yan sa orthopedic o sa mga manghihilot before, sobrang sakit, halos mapaihi ka. Sinasaktan ka, not to the point para talagang saktan ka. Ang email is ituwid yan para maging maayos na sa susunod. So simula, nasaktan ka, pero pag naramdaman tama naman, makokorek ka. Lagi natin iisipin, ang ating paghalit ng ating mga officer sa atin, hindi kayo para sirain yan. Ang aim yan is mapabuti kayo kasi madadamay ang detachment. Hindi ito kanya-kanya na ikaw lang, hindi po pwede. Sabi nga, di ba, lagi ng matatanda, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Isa lang magka-problema sa detachment, lahat yan mararamdaman ng kasama. At kung tama ang ginagawa mo, mararamdaman din ng kasama yan, aangat din sila. Kasama mo sa pag-angat. Pero pag pabagsak ka, masasama din sila. So para hindi sila bumagsak, kailangan ko hindi ka naman mai-correct, ilayo ka na. Kasi ang tinitingnan ng officer, hindi lang to pang isang tao, yung pangkalahatan. Despite ikaw, ano ba itong marami na to? Kung ikaw nagkakaproblema na, nasisira na yung trabaho mo, madadamay itong nakararami na to. Medyo kailangan ka munang i-groom, i-rehab, i-rehabilitate. Hindi na sabihin yung adik ang nire-rehab. Ano po? Sabihin yung i-rehab, iayos ka. Daling ka sa ibang detachment para ma-realize mo nga pala. Kaya ako minsan ang aking technique, once na nanghiram sa akin ng agency at alam ko naman na itong isa pa sa way na, medyo binibigyan ko na ng ano na, sige doon ka muna para makita mo naman, ma-compare mo. Kumbaga para ma-unwind ka kumbaga na ang hirap pala dito, ibang iba doon sa detachment ko. Pag bubutihin ko na ayoko ng malipan. Ngayon sabi ko, pag dyan sa pinapahiraman ko sa'yo, it's okay ka dyan. Mag-grow ka dyan. Gusto mo dyan, sabi mo sa akin, i-concern ko sa agency na daling ka na dyan. Tutulungan. Kasi ang aim natin tulungan sila. Lalo sa akin in my part, hindi ko para sirain ng mga security. Ang gusto ko sa kanila matuto sila. Kaya nag-extend ako ng effort, turuan sila how to make a report, memorize 11 general orders, lahat. Kasi sabi ko sa kanila, hindi lang dito ang ating journey ng ating pagsisecurity personnel. Marami pa kayong mapupuntahang mga agency, mga detachment na mag-grow kayo. Hindi lang dito. Kung gusto nyo at umaangat na kayo, sabihin nyo sa akin, pakakawala namin kayo. Kasi mas maganda may nakikita yung guard na nag-grow. Kaya ang paghalit na yan, iyan ay isang palo na kumbaga na para kayo makorek. Parang sa bata, di ba? Kailangan mong maramdaman nila, hindi pwede kang salita lang. Minsan mga bata, di ba, pinapalo natin para maramdaman nila yung sakit na mali talaga. Magmamark ka ba? Diba? Kaya kayo pag pinagsasabihan sa guard mounting, although lahat na tayo lang naman yan, huwag na kayong sasama ng loob. Huwag na kayong magdadramang bukid ba, napahiya ako, hindi sila makapagsabi ng ganito. Alam namin niya, kaya ako minsan may mga time na talagang kinakausap sa office ko na okay, punta kayo sa office sa isaw, nasabihin ko talaga yung mga problema nila. Pero yung pangkata at malaman dapat nila niya. Pero kung sa maraming tao na, iba-iba na, may kasama na kayong ibang department, eh mali naman na talaga yun. Huwag mo pagsasabihan yung mga guard natin doon sa mga maraming tao. Diba? Unless nato kayo sa office ninyo na talagang kailangan masabihan din. Diba? Pero di lalagay lang natin sa lahat sa lugar. Kaya yung tanong na dapat lang. Kung alam yung may laman at tama naman, kahit tanong yung mga kasama ninyo, talagang pagagalitan ka. Kasi bakit? Eh, mali yung ginawa mo, hindi ka pumasok eh. Hindi mo alam, di magtanong ka. June number 9, diba? Kaya sabi ko, 11 June, doon lahat eh. Hindi mo alam, magtanong ka. Akala mo, yun ang akala mo. Paano yung si Sir? Di mo naman ako ano niya, nasa ano niya. O di makipag-coordinate. Hindi po pwede yung officer lagi ang kukontak sa inyo, ganito. Hindi yung kayo ang kukonek. Kasi sa dami na rin iniintindi ng mga officer. Hindi lang kayo, di ba? So yun po, kailangan intindihin po natin. Kasi magiging officer din kayo, mga plain card. Tandaan nyo yan, hindi kayo makakawala dyan kapag dyan na kayo nag-stay sa profession nyo na yan. Talagang mapupunta ka dyan, lalo kung meron ka namang kaalaman. Kailangan ko sinasabi, ang mga security personnel, ang mga subordinate, aralin nyo na yung ginagawa ng officer ninyo, basta tama. Kasi yun ang gagamitin ninyo eh. Ako kasi naging officer ako, inaral ko lahat yung ginagawa ng mga commander ko before, na talagang nakakatulong. Sabi ko ganito, okay. May mga officer din ako na minsan eh, talagang salta talaga. Pero marami rin ako natututunan sa kanila na maganda. Kahit mali yung may matututunan kay ay mali, ayokong gawin. Di natuto ka sa mali niya na hindi mo gagawin pag ikaw na naging officer. Diba? So natuto kay ang mali, hindi yan nangyayari para lang
mapamali tayo Kung dyan tayo magsisimula na makorek talaga. Hindi tama yung ginawa niya. Mali yun di ba? Pero natuto ka at naging tama ka. Di blessing sa atin yun. Hindi naman sinasabi na gawa ka na gawa ng mali para maging tama. Hindi po yun. At tayo nagkakamali naman. Nakokorek din tayo Ay, hindi pala. Mali nga pala yung ginawa ko. Hindi ako nagsabi next time, hindi ko nagagawin. Natuto tayo. Diba? Kung pero paulit-ulit na lang, palagi na lang nagiging habitual mo na yan, ala na talaga, kailangan mo na talagang i-rehabilitate. Diba? So yun po, kaya mahalaga po sa officer na talagang pagdating ng guard mounting, talagang sinasabihan lahat ng mga yan. Kasi ako kahit sa kumasabitan, talagang ginagawa ko sa mga guard ko yan. Hindi sila pero para sila mag-grow. Pero andyan sila, nagtatagal sa akin ilang years. Kahit pagsabihan mo, sabi ko, hindi nyo kaya ang policy natin dito, pwede kayo magpalipat. Ayaw naman. Kasi alam din nila niyan na tama ang ginagawa ng officer. Kasi ako man, palpak yung officer, ba't ako magtatagal dyan? Hindi ako mag-grow din, napapahama ko sa officer namin. Huwag na lang. Diba? Pero bakit nagtatagal? Ibig sabihin, you are an effective security officer. Kaya okay lang pong magalit. Basta nasa lugar, may dahilan, may reason, at ang reason niyon, at ang dahilan, isa lang po ang bottom line yan. Para sa ikabubuti ng mga tao natin. Kasi nga tayo ko sinasabi, di ba? A good security officer should always possess the welfare of his man. Regardless nagagalit yan, pero ang aim yan, mapabuti ang mga tao niya. Yun lang po yun. Para at least magtagal tayo sa ating client. Mahirap yung paiba-iba ng duty, iba-iba na ano na mapunta ka na naman dito. Mahirap po yun. Kinakailangan talaga meron ka nagtatagal dun sa detachment mo kasi diyan magsisimula na makakapag-build ka. Not only na yung tagal ng term mo dyan sa area mo, ang ano mo dyan is syempre makabuo ka, makapag-save ka para sa sarili mo. Kasi pag palipat-lipat ka, gastos na naman, lipat dito, panibago na, kung nagbo-board ka, boarding na naman, ganyan, di ba? So gastos, expenses yan. So kinakailangan talaga, kung kaya mo na dyan at alam mo nakakaipon ka, stay ka na, pagbutihin mo. Lalo kung plain guard ka, sumunod ka sa officer mo at alam mo na officer mo matagal na dyan. Diba? So yun lang po, para po malaman din ng iba. So maganda yung tanong ng kasama natin na yun, na nagtanong sa atin, ng ating followers. So salamat, and I hope po nasagot ko yung tanong niya. So maraming salamat. Ingat po tayong lagi, at ang paggalit po hindi po yan nakakasama. Ano po, nakakatulong din po yan. Basta tangin natin, mapabuti yung tao natin. Ingat po tayo lagi, and magandang araw po sa lahat.